depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so nakabalik na naman sa mainstream. You know, medyo na busy lang tayo ng konti. Marami tayong ginagawa. Pero na-miss kong gumawa ng content. So last kong gawa 4 days ago lang naman. So, eto pa rin tayo and let's talk about this. 5 senyales na hindi nababalik ang ex mo. Okay? Pero to be honest, wala naman talagang main sign na hindi nababalik yan o babalik pa yan. Kasi may mga kliyente ako at may mga sitwasyon din naman ako nakita na kahit ilang taon na lumipas, nagbalikan pa rin. Yung iba naman, buwan na lumipas, nagbalikan pa rin. So, maraming bagay o factor na dapat din nating i-consider bago nating sabihin na hindi na babalik yung tao. Pero sabihin natin na isa sa 5 senyalis na to, maaaring maging dahilan para hindi na talaga bumalik yung ex mo. Kapag meron siyang isa o 2 nito, GG na yun. Pero kung 5 sa mga senyalis na ibibigay ko, nasa kanya lahat. Diyos ko, mag-move on ka na, okay? Baguhin mo na yung sarili mo, hindi na ito yung tamang panahon para maghintay. I think, sa madaling salita, prangkahan na to, mag-impake ka na. Tigilan mo na kakahintay dahil mukhang wala ka na mapapala kapag isa sa mga senyalis na to nasa kanya. Or lalo na kapag yung 5 senyalis na to nasa kanya. Okay? So, let's see. Number 1, 4 months nang walang paramdam. I mean, nag-no contact rule ka, lumipas yung 120 days or something, more than that. At wala talaga. Okay na yun. I mean, you gave your best na. Nagmakaawa ka na, after mo nagmakaawa, hindi mo nabalik, nag-no contact ka, then hindi pa rin siya bumalik. I think that's fine. That's okay. Let's move forward. Kasi wala na rin tayo mapapala kung maghihintay ka pa dyan. So, hindi ko na rin ma-advise na babalik pa yung ex mo. Pwera na lang kung babalik pa siya kasi may mga sitwasyon na 4 or 5 months. So, medyo mababaw na punto rin to. Actually, na hindi sapat na basihan ng 4 months na walang paramdam para hindi na siya bumalik. Pero kung 4 months na siya hindi nagpaparamdam, feeling ko hindi siya sumusugal or hindi siya tumataya para sa'yo. So, kapag ganun, ibig sabihin, hindi talaga interesado. So, let's stop this thing. Number 2, kapag may ginakasama na bago, syempre, kung meron na kasi ang kasamang bago, mahal man niya o hindi yung bago niya, ano yun ayaw niya na ng gulo Kumbaga, ba't ka pa niya babalikan kung may kasama na siya na bago, di ba? It's either rebound or hindi. Pero may mga rebound din na iniiwanan nila kahit may bago na sila, bumabalik din sila sa ex nila. So para sa akin, hindi rin sapat na basihan to. Pero kung meron na siyang kinakasamang bago, for me, mag-impake ka na. Hindi ko naman sinasabi na, porket sinasabi ko na hindi sapat na basihan to is, hindi mo na ituturing na basihan to. Ituring mo din na basihan to. Kasi kung meron na talaga siyang iba, edi stop na. I mean, ba't ka pa maghihintay, di ba? So probably di na babalik yan. Mataas ang probability na hindi na babalik yan. Number 3, biglaan nagbago. Itong kanina sa number 2, may kinakasama na bago. Sa number 3 naman, biglaan nagbago. Anong ibig sabihin ko nung sinabi kong biglaan nagbago? Yung parang dati sobrang bait niya, sobrang magalang niya, sobrang respetado niya. Then may nagawa kang mali. Tapos bigla siya nagbago. Alam mo yun, yung tipong nakarealize siya na para siyang tanga, na kinakagat-kagat mo. Alam mo yun? So kung bigla ang nagbago ang tao na ito dahil sa mga ginagawa mo, probably isa rin yan sa mga senyales na pwede nating i-consider bilang panlalamig at baka hindi na talaga siya bumalik. Pero kung magno-no contact ka, may chance pa rin. Number 4, eto medyo komplikado to, pero ang number 4 natin ay lumipat na ng ibang bansa or lugar. So kapag sinabi natin lumipat na ng ibang bansa or lugar, probability mahirap na rin to. Like halimbawa, OFW ka, kasama mo siya sa Saudi, tapos bigla siyang pumunta ng Pinas. Yung mga ganun ba? O kaya nasa Pinas kayo, papunta siya ng Amerika. Yung mga ganun. Pag bigla siyang lumipat ng ibang bansa or lugar nang walang permiso mo, or wala kayong agreement, naghiwalay kayo, medyo mahirap nang ibalik Kasi yung tao, may enjoy na niya yung buhay niya kung nasaan siya. Halimbawa,
nasa Pilipinas siya, magkasama kayo, pagpunta niya ng Amerika, may enjoy na niya yung Amerika, may makikilala na siya mga tao doon. At probably yun yung magiging simula ng kanyang journey at mas mapapadali sa kanya ang pag-move on dahil wala kang sa tabi niya. Ito ang number 5. Ito ang pinaka-senyales na hindi na talaga siya babalik. For me, para sa akin. Number 5, di mo mahagilap. Ayan. Yung no-contact rule mo, pero kahit hindi mo gamitan ng no-contact rule, hindi mo rin makokontak. Alam mo yun? Yung tipong ayaw mong gumamit ng no-contact rule pero hindi mo magamitan. Kasi probably binlock ka na, wala na lahat. Talagang hindi mo na talaga mahagilap. Talagang tinaguan ka sa radar. Talagang nandiri sa'yo, pre. Talagang nandiri sa'yo. Okay? Yung ganun ba? Talagang kapag di mo na mahagilap to, wag mo nang gawin tanga yung sarili mo. So, nandito yung channel ko. Tulungan mo yung sarili mo kasi hindi mo deserve yan. Hindi mo deserve yan nangyayari sa'yo. Kung hindi mo mahagilap yung ex mo na yan, hindi mo siya mahanap, hindi mo na siya maano. Huwag kang mabali, huwag kang ma-obsess. Please lang, nakikiusap ako. Hindi pa katapusan ng mundo. Parang awa nyo na. Sa mga nag-iisip na tapos na ang buhay nyo dahil wala nang ex nyo, kung pwede lang, kotongan ko kayo isa-isa. Sa totoo lang, kung pwede ko lang kayong pagkukotongan ko kayo. Okay? Hindi na. Kapag ganito, kapag ganyan, naisuko mo na. Kapag ang 5 senyalis na to, nakita mo sa kanya, GG na, okay? Sana mahalin nyo ang sarili nyo. Yun lang ang mga advice ko. Mahalin nyo ang sarili nyo. Tama na. Okay na tayo dyan. Binigay na natin yung best natin at minsan talaga sa buhay ganyan. Hindi naman madedetermine dyan yung value mo. Ang importante, may legacy ka for your family, for your loved ones, yung mga mahal mo sa buhay, and especially may darating din na para sa'yo na karapat-dapat talaga. Lalo na kung alam mo sa sarili mong deserve mo na matrato ng tama. So, yun lang ang mabibigay kong advice. If in case na kailangan nyo ako, pa-schedule lang kayo for appointment. Okay? So, just message us sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching!